Magre-resume na ulit. Title nila, nosebleed. Nosebleed. Pagka nagsalita si Auntie Claire, nosebleed. Ito po yung pagdurugo po sa ilong. So ano po ba ang mga sanhi ng nosebleed? Usually, is yung Nagtanggal ng kulangot. yung dry air. Lalo na pag mainit yung hangin or parang dry talaga siya, natutuyuan yung ilong natin. Then, yun ang nagawa sa bleed. Ang iba namang katas ay nose speaking. Yung nagkulangot. Nagko-cocaine. Lalo na pag mahaba at matalas ang buho. Pwedeng masakit yung sa loob. Then yun, tutulong mo na siya. Yung mga mahilig din pala gumamit ng inhalers, yung mga big. Pwede siya makadry ng ilong, then yun ang iwas na bleeding. In case na nag-inhale, ano ba ang kailangan gawin? So first is, kung may nakita kayo, kausapin mo, hi po. Napansin ko lang na nagdudugo yung ilong mo, so pwede po bakit ang tulungan? Ako po si Neil Soriano. Tutulungan ko kita. Kung kumari ka na tayo, kamusta ka? Yes, me. Nahihilo ka ba? Masakit Yes, me. Masakit ba ulo mo? Nahihirapan tuminga? So, subukan natin pigilan ang pagdurugo ng or nose bleeding mo. So, ano ba dapat ang una natin gawin? Ang gawin natin is, paupuin natin siya. Paupuin natin siya, then after nun, ay pa-lean forward natin siya. Lean forward ka ma'am. Then yung chin mo is down. Then after nun, ipapitch mo yung nose bridge dito. Yung matigas mo, hindi mo dito. Kasi dito. Pag dito, ibig sabihin mo, inaamoy ka na. So sa nose bridge. Para magtigil yung dugo. Ako i-press mo ma'am. Then after nun, sabihin mo na, huminga ka sa buhanga. Kung meron kang nalalasan na, Mamamatay pagka hindi. then, yun. We wait for 5 to 10 minutes. Kamustahin natin siya paminsan-minsan kung ano naramdaman niya. Then pag di nag-stop ang bleeding, we call 911 or EMS. Then dali natin siya sa hospital. Para mag-close yung membrane. Pero kung tumigil na siya, we can just wash off the blood. Tapos pwede natin pa-check sa ENT. Yun lang po for nose bleeding. Paano pag tinatas mo yung ulo mo? Mali po yun. That is very wrong po kasi pag tinatas mo siya, yung dugo bumabalik May sa loob. ipon. So pwede siyang manigas saka mabuo. Eh di mas mahihirapan ka, mas magkakaroon ng problema. Yung dugo pwede mapunta sa baga mo. Mas mahihirapan ka, mas malaking problema po yun. So mali po yun. You need to lean forward. Mga kababayan, mali daw yun. You just wait para mag-clot yung dugo or para mag-tumigil yung pagdudugo ng ilong. Yun lang po. Ilang minutes, sir? 5 to 10 minutes? Paano pag oo, after 5 to 10 minutes, That's the time na we call 911 or EMS or dali po natin sa hospital. Wala mo yung mag-alay po. Pwede magalaki po kayo ng cotton, pero same one pa rin po yung same Tapos if ever po may mga ice pack kayo, pwede kayo maglagay po sa bato. Ice pa. Di ba nakikinig? Di ba, may ba? Oo. Tigil ko yung head mo, di ba? Tapos nilalagyan lang compress. Yun po yung sinasabi ng mga Matatanda. Yes. Mga oldie, mga senior. Oo, yung mga senior noon. Dapat talaga i-correct. Mali ang turo sa amin noon. Ay, yung turo sa amin talaga. Yung ano nun kasi ma'am, when it comes to that, depende sa cause ng bleeding. Pag trauma naman yan, di ba? Pag may, yung mainit na hangin, yung dry air, and then yung trauma, yung pangungulangot,
o yung pagputok ng mga blood vessels o ng mga ugat natin dun sa may ilong natin dahil sa mataas na blood pressure, syempre, yun yung minsan nilalagyan nila ng ice pack dito. Pero the standard is, pwede kang kumuha ng ice pack, ilagay mo dito, pero dapat yung ice pack, may covering rin siya. Hindi siya direct doon sa mukha ng tao. Oo. Kasi syempre, pwede niyang i-burn yung skin mo doon sa may harap. Sunog The yun. idea parang ginagawa kasi natin is ginagawa natin mas maliit yung mga ugat doon sa may. Kasi pag nag-apply ka ng malamig sa isang bagay or sa katawan ng tao, ang nangyayari is nagkakaroon ng pagliit ng mga blood vessels. Ang pinopromote natin yun is pagliit ng mga blood vessels para hindi pumunta doon yung dugo, para hindi magkaroon ng mas maraming pagdudugo pa. Pinapaliit natin yung ugat para yung mga dugo mag-clot rin doon. Okay, so pwedeng gamitin yung ice pack dito sa may Dapat makubaran ng pero i-cover mo ng cloth para hindi siya diretso, para hindi magkaroon ng burn doon sa may skin naman ng tao. Oo. Bandaging wound and burns. Okay, so next naman po na pag-uusapan natin is yung first aid. So in literal translation po, kapag tinatagalog natin yung first aid, ang ibig po niyang sabihin ay sa unang bukas. So kapag gumagawa po tayo ng first aid, meron po tayong tatlong purpose. So una po doon is to preserve life. So gumagawa po tayo ng first aid para po maiwasan na mas mapalala yung sitwasyon po ng pasyente natin. Next naman po is to prevent further injury. So nagpa-first aid po tayo para maiwasan yung infection sa mga sugat, for example. And then next naman po is to promote recovery. So habang nagpa-first aid po tayo sa pasyente, at the same time, nire-reassure po din po natin sila na gagawin natin yung best natin para matulungan po sila. So first na pag-uusapan po natin is about wounds. So meron po tayong tinatawag na open wounds tapos closed wounds. So katulad po ng nakikita po natin dito sa screen po natin, meron po tayong 5 na basic types ng open wounds. So yung una po is yung incise wound. So if clean cut by a sharp object. So minsan nakukuha po natin ito kapag nasa kitchen tayo, kusina, naghihiwa, di ba? Nasusugat po tayo usually sa kutsilyo. Next naman po is yung laceration natin or irregular tear by blood trauma. So kapag po naitama po natin sa kahit na anong matulis na surface po, tapos nagkakasugat tayo, pero hindi po clean, hindi po straight yung pagkakasugat, tinatawag po natin itong laceration. Next naman po is yung abrasion or superficial scraping of skin. Ito po yung mga gas-gas na nakukuha po natin. Minsan unintentionally, hindi natin napapansin na nagagasgas na pala yung skin natin. Abrasion po yung tawag natin. Tapos next, yung puncture wound po natin. So it is a deep, narrow wound. Nakukuha po natin, for example, kapag nag-work tayo sa construction, ganyan, natutusok po tayo sa pako o kaya naman po sa sandbox. Nakukuha din po natin. Tapos yung avulsion naman is tissue torn away. So makikita po natin na yung skin po natin is nagpa-flap away na po siya. So malaki po yung open wound. Next naman po is yung closed wound po natin. Una is yung contusion. So bruised po siya. Makikita po natin na may discoloration po. Nagbabari po yung kulay niyan. Minsan may purple, minsan yellow po. Depende kung gaano katagal na po natin nakuha yung bruising na po. Next po is yung hematoma. Blood collection under the skin. Yun naman po is redness naman po, yung nakikita po natin. And then, crush injury po, compression damage to tissue. So, nakukuha po natin po kapag, for example, motor vehicular accident, na-disgrasya po tayo, tapos meron pong fracture po. So, ang makikita lang naman po natin dito, kapag open wounds po, may tubo po tayo makikita.
tublong, lumalabas po yung dugo. May sugat talaga. Baka may matay tayo. Open wounds po yung tawag. Tapos kapag closed wounds naman po, wala po tayong nakikita na open na sugat, pero meron pong discoloration or nakakaramdam po tayo ng sakit. So, Kailangan may lampin. kapag pinag-uusapan po natin yung wounds, meron po tayong iba't ibang ginagawa po para maibigay yung first aid po natin. So, may mga basic po tayo na gamit, di ba? First po is yung povidone iodine natin or usually tinatawag po natin betadine. Next naman po is yung gauze po natin. So, pag Gosa. binuksan po natin yung gauze, Sayang. Kailangan presentation skill. ganito po yung itsura nila. Ganyan. So, may iba't iba po tayong sizes ng gauze na pwede po nating mabili sa pharmacy. Meron din po yung mas malaki po. Depende po siya kung gaano kalaki po yung sugat natin. Ayan. So, ganito po siya. And then, may micropore din po tayo, yung parang tape. Ginagamit po natin siya to secure. So, ano nga po bang ginagawa natin kapag meron po tayong open wounds? So, first po, gagawin po natin is to make sure, for Stop example, the bleeding. kung sa kamay po yun, itaas po natin. Kasi mas malaki po yung chance na mas mag-bleed tayo kapag lower po yung kamay natin. So, first, make sure na itaas po natin to stabilize. And then, after that po, lilinisan po natin siya. So, kapag nililinisan Meron pa bang po scouting natin, ngayon? diba dati po ang alam natin, pwede Ito lahat tayo natutunan ko gumamit sa ng, ano nung alcohol. naging Kaya scouting. naman yung Boy Scout. Opo, yun po yung ginagamit. Cub Scout, Boy Scout, Senior Scout. Masyado po siyang harsh sa skin. Tapos si 80. So, hindi po siya Tapos recommended ROTC. ngayon. So, ang ginagawa na lang Tas po, kapag PMA. po meron po tayong sugat, Kailangan ang standard natin, buong barangay marunong, lahat ng able-bodied Filipinos marunong. para kahit pa paano, Para hindi ka natatakot na after po nun, saka po tayo gagamit na biblical events, lahat marunong. So, make sure po na kapag nag-handle po tayo ng Pwedeng sugat, singahan. Joke. Ibabalik ko po namin. Kapag po kasi bukas ang sugat natin, mas prone po siya na pagkaroon ng infection kasi nga po bukas. So para maiwasan po natin yun, try po natin na maghugas ng kamay po natin. And then, May panyo pa sila. Oh. ayan. So, ang gagawin po natin kapag nahugasan na po natin, iwasan po natin ha, gumamit ng alcohol or yung alcohol. Uy, hap din nun. Natin, povidone iodine. Yes po, ito po yung ilalagay po natin. Saan yung sugat? Sa kamay. Bubuhusan talaga. Ito. Mahalaga dyan yung walang panik. Kasi kahit alam mo lahat yan, pagka nagpanik ka, wala na. Sigaw-sigaw ka, iyak-iyak ka na nagpanik ka. Kalma lang ba pagka you are faced with all the with the situation. Kalma lang lagi. Kailangan, ganun din sa military, pagka, even with all the training, SR, Airborne, Pwede po kapag SF, Ranger, lahat. kasi yung cotton po, Useless lahat yung training pwede po pagka siyang tumikit sa sugat. Nag-ano ka. Kapag tumikit po, pwede po yung panik ka o kaya na-confuse o kaya nasiraan ng loob. Iyak-iyak. Kakita ka ng mga tinatamaan ng bala sa ulo, sumasabog yung utak. Kita ka na may tatanggalan ng kamay, ng braso. may nabibili pong ganun yung kapag Doon, pagka na-overtaken ka ng takot. mahulog na po yung Na-encourage is the ability to control fear. Na naman matapang talaga. Duwag lahat. Tatakot lahat.
Pero yung panalo dyan, yung you have the ability to control your fear. Tapos yun nga, control pa yung anger mo. So that you will be able to act accordingly. Kaya po tayo, katulad po ng pinag-usapan natin sa CPR, prioritization po tayo, ano? So kapag malaki po yung sugat, itry po muna natin na ikalma yung sarili natin kasi tayo po ang rescuer. Tayo po ang tumutulong. So kailangan hindi po tayo kinakabahan. Kasi kapag kinakabahan Yun yung sinasabi ko, tayo, no? mas prone po na baka mali yung magawa natin. Oo. At saka lalong kakabahan yung pasyente mo. At saka, Tapos sasabihin mo, marami ka ng dugong nawala, mamamatay ka. Diba? Nandiyan na yung, actually kami nga, pag may mga cases kami dito, kami yung nagpupunta. Yung last na case namin dito is na, natusok pa ng bakal or nahulot yung, anong tawag mo din, yung grills? Oo. Actually, binuhusan ko yun ng water first. Yes, ma'am. Kasi yung grills nga. And then, binuhusan ko rin. Hindi na ako gumamit ng cotton actually. Inuwasan ko ng betadine ko. yes, po. Tamis. Pinatapon na namin sa liha. Nasagi naman. Yes po, actually pwede naman po natin sabunan po yung sugat. Pero make sure lang po na outside po. So kunwari po ang sugat po natin nandito, kung sasabunan po natin sa outside lang po. Ano? Yes po. Para kahit pa paano ma-minimize po yung germs. Pero wag po natin hayaan na masabunan po sa mismong sugat. Ang dami na advancements sa ano, no? The way it's done now sa time natin compared dun sa panahon ng mga senior ngayon noon. Iba yung turo. Yung method nagbabago pero yung logic parehas pa rin. So ayan po, i-demo po nung dalawa natin kasama dito kung paano po yung proper way po ng paglagay po ng betadine sa sugat po natin. Yan, close up natin. Kunwari ito po yung sugat niya. Pero wala po. Wala pa. I-assure na lang po natin na may sugat. Miss, hiwain natin. May blade dito. Pagkakaroon tayo po ng pasyente sa gano'n, ay a-apply natin ang natutunan natin. Yes, ma'am. Kapag may sugat. Yung pag-apply po natin, pag nagagamit po tayo ng ano, one stroke lang, tapos wag po natin iiba. Yeah, oh, contaminated na. Tapos saka po natin. Aha. Ayan. So sa gauze po, kung malaki man po masyado, pwede naman po nating Tiklop. po. So yung betadine, diretso sa sugat or dun sa outside lang ng sugat? Sa diretso Sa ng mismong sugat. sugat. Okay. Okay. Pwede bang hipan? Mas okay po siya kasi, Masamang hipan kasi punta rin yung yes po, pag bad breath eh, no? kasi mahal. Ano ang purpose ng betadine sa ano? Anong nangyayari pag nilagyan mo ng betadine? Antiseptic. Parang po ano, kasi nasugat po, di ba? Yeah. Balik po baka ma-infect. So antiseptic lang o anti-infection lang? Okay. Yun yung... Tapos ayan, meron po tayong micropore. Ito po yung pwede natin gamitin para po ma-secure po yung sugat natin. Tapos kung ano po, maliit lang naman po yung wound. Meron naman po tayong band-aid. Yes po, pwede po natin siyang gamitin. Maganda, buong barangay Pero make sure marunong. po Ano? ano kapag 15 naglagay po tayo pataas. ng tape or sinecure po natin, Sorry, kahit bata eh. ayan po. Ayan. Huwag Imagine po if masyado masikip. 120 million Filipinos marunong lahat. Um, Then there will come a time in your life Hindi na matanggal yung boss po natin. kinakailangan mo magbigay ng first aid kahit kanino na to a stranger, to an enemy, to a So human hindi dapat being. balot na balot ng tape. Lahat. Para makahinga. May circulation po. Excuse me, ma'am. In case lang ha,
naubusan kayo ng tape, ng surgical tape. Pwede, masking tape. Pwede po, ma'am. Masking Kailangan tape. po. Di ba, much better? Electrical tape. Para dumikit. Ayan, oo. Pwede. Paano yung mga... Kaya lang naman po tayo mayroong micropore po or yung ganitong tape po natin. Kasi mas okay po kasi siyang dumikit sa skin. Hindi po Kahit siya mabasa. masakit kapag tinanggal. Pero, pag Maganda, sa improvise. pagtitira po kasi Okay. we use kung ano ang available. Yes po. So kapag ganyan po, kung meron tayong katulad nung sabi ni Sir electrical tape, para po masik. Pwede, improvise. Yes po. Thank you, ma'am. Packing tape. Uy, wag yun. Bad yun, bad. Bad word. Basta mapigil. Oo, basta. Packing tape. Kasi malalaki dito. Oo, di ba? Tama. Oy, bad yun, bad. Yes, ma'am. Opo. Pero kung as long as wala talagang magagamit, itatali. Yes, ma'am. Opo. Yes, exactly, tali. Tali, tama lang. Kasi oo, Or piece of cloth, pwede rin, ano? and then you use. Yes po. Yes, ma'am. So, okay na po ba tayo sa wounds? So, kapag dun nga po, A question. Bakit dati mortalate ang gamit? Ba't tinigil ngayon? Bakit nga tinigil? May chemical kasi yun. Yung kulay pula, yun, di ba? Yung mapde yun. Yung dati ang... Ano, bakit tinigil? kapag po nagpe-pedicure kasi anything other than betadine po natin, katulad ng nabanggit ko kanina, is too harsh po sa skin. Tapos tandaan po kasi natin, meron din po kasi ibang instances yung nagamit sa kuko, nilalagay sa sugat. So, hindi yung nagamit noon, Kasi noon walang ganyan, so mortalate ang gamit. So bakit pinatigil ang... Mga senior, inabutan nila. Di pa kayo buhay nun. Actually, may poisonous substance ata sa mortalate na nakita. Mercury content. Kaya natigil. mercury content Yeah. So, if Ah, anyone asks very good, you very next good. time, yun yung rason. Kaya binan? Opo, may mercury content po siya. How about the agua oxinada? Mapde. Ang sabi po nila doon, kapag may nana daw yung sugat, yun yung gagamitin. Pero kapag po Ordinary Open. open yan, yung betadine. Tapos kapag nag-heal na po, tsaka po alcohol. Thank you so much. Pero di ba kasi, di ba may mga percent naman Yes, yung oo. agua-oxinada. Pero kasi parang, para sa akin nga, much better na ginagamit ko yung top-open yung buhok. I-cleanse mo Oo, muna, di ba? pag-cleanse kasi bumubula. Ang ganda tignan. Yes, yes. No, hindi. Actually, parang, Sa dista. Hindi, actually, Yes, ma'am. Yeah. Bumubula, nakakatuwa. na siya. Bumubula. Kahit... Pag nag-release mo na, Yes, oh. na yung bula, babalik mo, wala nang bula. Yes, agree. Kahit nga duruan mo, bumubula. So you are not recommending agua oxinada first? Yung agwa kasi, ma'am. Yan. When it comes to the agwa oxinada, Yeah. if you can observe the agwa oxinada, pag nilagay niyo siya sa wound or even a scab, it dissolves the scab. Yes, it does. When it comes to the condition of the fresh wound, ang pinag-uusapan natin sa fresh wound is to promote sana yung clotting. Kaya lang ang function kasi ng agwa oxinada, I-open niya dissolve ulit. niya yung clot. Hindi niya dudugo hindi ulit. na po promote Saka lalaki yung clot. sugat. Kaya mas lalong magsusugo. Kaya kung makikita ninyo, pag ginagamit ko yung agwa oxinada, dinilusok. Pati na yung mancha sa damit, nagdugo, tapos dinagyan mo ng agwa oxinada, tatanggalin mo. Tanggal. So, ang gusto natin gawin, di ba, ang principle kasi when it comes to wound, ang gusto natin i-promote is to stop the bleeding para ma-stop natin yung blood loss. Yes, that's good, very good. The way that we do that, pero may nagkaroon kasi ng update ngayon na kailangan natin munang linisan yung Wound. sugat to prevent the infection. Infection. Ang ginagawa natin noon was directly, di ba? Put direct Pressure. put direct pressure. Lagyan mo ng gauze, put direct pressure, and then you elevate. Because the idea is to make the extremity higher than the heart. Para Yung pumping ng blood. pababa siya. Hindi Di siya abot. Ngayon, dinagdagan siya to prevent the infection. We control the infection. That's why we try to clean the wound muna ngayon. Yeah. And then we pat it. It's very good, very good. Thank you, sir. Matatrap yung bacteria sa loob eh. Paano malalaman after a few days ng treatment kung nag-onset yung infection? Ano simptomas?
Pagka may sumasabay na yung wound na, di ba, may nararamdaman natin na parang nagtatrap na rin sa heartbeat, sumasabay yung wound. Parang, Meron po kasi tayong tinatawag na cardinal signs of infection. yes. So, ang first po mostly is magkakaroon ng redness sa around the Tapos, meron rin po tayong magkaka-fever po tayo. Ang fever po, indication nun, lumalaban yung katawan natin sa infection. Kasi ang mga bacteria po, ayaw nila ng mga matataas na temperature. So, ang fever is the defense mechanism po ng katawan natin sa ongoing infection. So, after nun po nun is, kung malala po talaga is, pungent po yung smell niya para malakas yung amoy. Tsaka nag-green. Aha. Masyado na siyang moist. Kung moist po yung ano natin, basa-basa, mag-green po siya or yellowish green na may nana-nana. Yun po yung may sign na tayo ng infection. Tapos yung last naman po, yung tinatawag namin sa medical is punctulesa or loss of function. So, hindi na magalaw, hindi na magalaw. Yun po yung sign natin kapag may infection. Ang sign naman po kapag ang wounds is nag-heal na, yun po makikita natin yung sinasabi ni Sir na blood clotting. Yung mga ganito po, yung mga ganyan po, nag-heal na po siya, tapos huwag na rin po natin tanggalin. Tatanggalin yung langib. Oh, yan. Okay. So, question, how long do you leave the, kunwari nakagos na siya, how long do you leave it like that bago mo i-check ulit kung okay na? Or kailan papalitan? Tapos kailan mo papalitan? O kailan mo aalisin na permanently? Diba? After, kunwari na ilagay na today, so after 6 hours, after 1 day, after Hindi. saka mo Ano yung rule of thumb na frequency ng pagpalit ng ng dressing? Sa mga wounds po is, di ba, nilagyan na po natin ng pati. Yes, yes. So, parang ano po doon is every 4 hours po sana. Kaso, ang mga iba is, di ba, nag-deep po siya. Yes, yes. So, nasa-soak po yung... Pag nakita mo marami ng dugo, palitan. Pwede nang Pag nakita na pong dugo or medyo Nana basal, or something. pwede na pong palitan ko. Yes. Pero pag wala, every 4 hours. So let's say after 4 hours, nakita mo na okay naman, nag-heal na, pwedeng tanggalin na, i-leave mo na ganun, or palitan lang uli ng boss. As long as pag may mga nakikita pang open Lagyan pa rin uli ng... Yung mga Okay, sige. question, sir. Yung mga matatanda, merong mga kasibihan sila noon na pagka nagsugat ka, hayaan mo lang na walang gosa. Kasi pagka nilagyan mo ng gosa, lalo daw may infeksyon. Ano yung scientific na ano doon? Yung ang pinaprevent po kasi po natin is yung build-up ng moisture. So it's okay rin po na let the wound breathe para mahanginan, para mag-dry po siya. And for the use of the betadine po sa wound dressing, for initial treatment po kasi siya. Aha. Pag for long term kasi, meron po kasi effects rin ng mga betadine. So kapag nagpa-check up na po kayo, tapos sinabing, itanong niyo po kung pwede ba mag-betadine pa po ba or pwedeng clean water na lang. So yun. Thank you, sir. Sabi ko kanina na sa dipon, hindi ba masakit yung betadine? Bawa sa dog bites, hindi ba malalim? Dog bite. Malalim pala betadine yan dahil malalim siya. Sa pagbugas po kasi, di ba po sabi, hugasan mo muna. Tapos after, for 5 minutes, tapos after po, idalhin na po siya kaagad sa center. So hindi na, Hindi po, wala nang first aid. But just wash and then bring. soap and water. Soap and water. Okay. Sir? Sir, pwede bang, ang tanong ko, pag walang betadine sa Merthiolate, pwede pa bang magamit yung pang-emergency yung marapay saka yung guava, guava leaf? Madre de cacao. Pwede. Hindi na po siya masyadong pinapractice siya nire-recommend ngayon kasi hindi po siya masyadong sterile. So kung walang betadine o kaya ganyan, just water? Water na lang po. Halimbawa sir kasi, pag dito sa Baguio, may marapit tayo.
Eh sa province, may mga bayabas, di ba? Mga herbal. Pwede po bang kami Indigenous. kung walang betadine at saka pan? Or emergency lang yun, sir. Para Tubig. sa pag emergency sir. Pero yung bayabas kasi na yun pinag-uusapan natin. Yes, it's one of the yung ginagamit natin na alternative medication when it comes to wound cleaning. Pero yung matagal na. Pero pag during emergency cases kasi kung ang gusto mong gamit ang pinupoint natin is didikdikin natin yung marapite at saka yung Matagal. dahon ng bayabas. Hindi tayo nakakasiguro na malinis. Ang pinipreserve natin is to try to prevent Bacteria. Piniprevent natin yung pagkain. Tinanong ko lang yun, sir, kasi yun ang gamit namin nung kaming mga bata pa. Yes, sir. Pag hindi naman daw may dugo o may after 4 hours, silipin kung okay na o kailangan pa rin sa Ma'am, sir. Thank you. Kunyari, napako yung bata, na-experience namin yan eh. Napako, and then ang ginawa, imbis na betadine, ang nagdurog ng yung ulo ng posporo, ipinatak doon sa loob. Grabe, tatay ko, grabe, walang nga. Siguro po ang idea ko siguro, Sinindihan. Ang iyak ko, nakita ko, sumisilab yung paa ko eh. ang idea po siguro nila doon is parang yung Ikatarize. close yung, pero hindi po natin yung ginagawa kasi again, unsterile po talaga yung mga ibang ginagamit natin. Tsaka pwede din So, wag gagawin. Wag magpapakarambo. MacGyver. bandage po tayo Ayan, ng Bandage. ayan na nga po. So kapag